At tayo po ay dadako na sa ating break. So, pwede na po kayong mag-CR, lumipat ng upuan, habang tayo po ay nag-a-announcement para mamaya po, seryoso na po tayo. Solemn part ng ating pong worship. Sige po. Announcement. So, ito po ang video ng Gideons ng last Thursday. Video mo. Ayun, may igis pa ako. Papaigis. From Catholic to naging Christian, iba kasi yung teaching ng Catholic. At saka Siyempre ako. Okay, yan po ang lumalaking gawain po ng mga kalalakihan. So sa mga kalalakihan po na wala pa po doon, we invite you po na makadalo. Especially this coming March 12 po. Meron daw pong Gideon's Dinner Fellowship. March. Doon na po, sa Annex B. Tama yung nakalagay. Alas 3 daw po. Masyado ng gabi to. Yung pong ating fellowship, yung pong makakapunta ng alas 3, pumunta na. Pero, abutin po talaga tayo ng gabi. Hanggat maaari, yung ating mga kalalakihan, magpagutom na po kayo dahil dyan po tayo maghahaponan. Hindi po muna natin isasama ang Dorcas sa ating hapunan. Pasensya na po. Bibigyan na lang namin kayo ng ulam. Ayun lang po. So, ini-invite po mga Gideons, makadalo po sana kayo ngayong darating po na Huwebes. February 5, ito yung activity ng Dorcas. March 5. Hindi po yung gawain ng probinsyal, ha? Gawain lang po ng lilo yan. Si Ceres, meron daw po ba NCCF? Next week daw po. Pero last Sunday po, ginanap po ang ating MCCF anniversary. Ano po kami, catering. Hindi po kami nagpatalo sa mga kabataan. Naka-catering din po kami. Renewal of vows. Abangan po ninyo yung videos natin next week para sa naganap po na MCCF anniversary fellowship. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito po ako para i-announce ang 16th Annual Youth Camp po ng CYF
At ito po ay gaganapin sa April 20 to 24 sa Pagsanghan po. So patuloy po namin inaanyayahan ang bawat kabataan, simula 13 years old hanggang gusto po. So, yeah. 13 years old hanggang sa may gusto, pwede pong sumama sa youth camp. So, isa po itong paanyaya mula sa amin na ito pong youth camp na gagawin natin this year ay kakaiba sa mga previous youth camp. Hindi po ito masyadong pisikalan, hindi po uuwi na may mga sugat at pasangin yung mga anak. Pero uuwi po na may matibay na pundasyon sa pananampalataya, matibay na pundasyon mentally, at matibay na pundasyon bilang isang miyembro po ng community. So, ang focus po ng camp, katulad po ng aming team ngayon, Sandigan, is to build po yung mga kabataan mentally, spiritually, and socially po. Since meron, focus po natin ngayon yung pagbuo ng self-identity ng mga kabataan. So, for camp registration po, pwede po kayo mag-approach kay Ate Pachot, Ate Jonah, at Ate Cloan. 1,200 pesos po ang camp registration. At ongoing na po ito, makikiscan po ng QR code sa mga gusto pong sumama para mag-register po. Also, sa mga nais po na sumama na medyo concerned po sa funds or concerned po sa pang-registration, maaari din po kayo lumapit sa aming mga camp staff para matulungan po namin kayo doon sa paglikom po for registration. And then, next po is yung t-shirt. Ayan. Ito po yung magiging t-shirt po, camp shirt po. Pwede po umorder, open po ito sa lahat, pero to be announced pa po ang price. And then, para po sa first 15 na magre-register po from Liliw, meron pong surprise na freebies. Maaring ito po yon, maaring hindi po natin alam, surprise daw po. Pero first 15 po, so unahan na lang po sa mga kabataan na gustong mag-register na at sumama. Mag-register na po, parang awa nyo na po. Joke lang po. Also po, as part po ng fundraising na ginagawa ng mga camp staff po at youth leaders, every camp po, mamimigay na po kami ng solicitation letter para po sa ating mga generous na mga kapatiran po, para po matulungan tayo at masuportahan po ang camp. So, antabay na lang po kayo, wag po kayo magugulat kung meron pong sulat na dumating sa inyo, online, ano man po, electronic copy o physical copy po. Sana po ay maging party po tayo ng successful po na camp. And then, also po, hindi pa po namin ngayon to ilalabas, pero we have vouchers po, parang mga gift certificate. So, instead po na mag-sign for a cause kami, voucher po ngayon, kunyari po, 1 kilong baboy, may worth po na ganitong presyo. So, ganun po yung gagawin namin. Next week po kami magbebenta ng mga voucher. Pakihanda na lang po yung mga sarili, pero alam po namin na patuloy nyo po susuportahan ng mga gawain ito ng mga kabataan. And lastly po, ay wala na pala, sorry po. Ayun pala. Yun lang po, at nawa po ay payagan po ninyo ang inyong mga anak, hingkayatin po ang inyong mga apo, anak na sumama po sa ating youth camp. Maraming salamat po. Alright. So, yung pong vouchers na yon, pwede po maging in-kind, pwede din pong in-cash. Ano po? Pero kung magsusuporta po kayo ng in-kind, next week, magbibigay po kayo ng baboy o manok. Sa April, sa kampa po ninyo, ibibigay, ha? Wag ho next week kasi mapapanis mo. So, pwede pong in-kind, pwede pong in-cash. Yung voucher, di ba, meron din pong sponsorship. Halimbawa, gusto kong mag-sponsor ng 5 kabataan para sa camp. Pwede din pong gano'n ang inyo pong gawin. Or per families, etong pamilya namin, magpe-pledge kami ng ganitong amount. So, hindi naman po nililimitahan ang inyong pong pagtulong, kung ano pong bukas sa inyo pong puso, na nais po, sinasabi po sa inyo ng Panginoon. Magsisimula po yan next week.
mga kapatid, tungkol po dyan. Kasi pinatigil na po natin yung tusok-tusok. Isang buwan ang sugar ko, maabot na yata ng hindi na maintindihan. Kinakakain doon sa tusok na yan. So anyway, ang ating pong church ay church ng, ano yung community ng church natin, Pastor Justin? Ay, nalimutan na. Kaya yung basahan church natin church ng pagtutulungan. Yung pong mga kapatid natin na may tindahan, kagaya ni Sister, ipulpak na ninyo yung laman ng tindahan ninyo, ha? At napag-meeting. Yung mahilig sa magtinda ng itlog, nasa si Ate Edna. Inyo pong naman, kasi ang focus po ng mga youth na to ay sa ating mga kapatirang mayroong hanap buhay na ganyan. Diyan po lahat bibilin ang mga paninda. Maliwanag po yan. Magsabi po kayo, pag hindi kayo binilan, na hindi natin susuportahan yung mga kabataan na yan. So, at saka huwag kayong matakot. Ang bibigyan po rito ng voucher, alam naman nila yung may kapasidad. Yung mga wala, ang church ay nagbibigay, at ang church, doon sa meron, sila ang nagbibigay. O, kaya huwag kayong matakot, ha? Walang tusok-tusok, ang taas sa sugar. Ang tataba pa ng mga babae, kinakakain niyang mga tusok-tusok na yan. Walang tusok, voucher ang lalabas. Praise God po. So ito po yung ating mga regular announcement. Mga regular po nating mga programa. Ang Laguna Dorcas po, first quarter fellowship, sa darating na po na Sabado. At patuloy po tayong nananawagan sa mga auxiliary po natin. Ang ating pong early registration para sa ating provincial convention ay ating pong inaasahan sa mga auxiliary po natin. Gideons, Young Pro, CYF, and Dorcas. Sana po ay makapagpalista na po tayo ng ating mga kasama para sa ating pong convention. Provincial din po, kasama po ang national. Hanggang next week daw po, early registration. Habang tinitingnan po natin ang ating mga regular announcement, we also want to welcome ang ating mga kapatid sa Santa Lucia. Nandito po sila. Pang-umaga po sila ngayon. Dahil mamaya po, after po ng worship po natin, ay meron po silang ipagpapasalamat na bata. So, wag po nating kalimutan, kamayan po ang ating mga kapatid sa ating kamayan. Tuloy po natin ipag-pray at tulungan financially ang ating mga kapatid sa kanila pong pagpapagamot. Lapitan nyo lamang po sila. At yan po ang ating mga announcement. Kung wala na po, ay tayo pong lahat ay tumayo. At dadako po tayo sa ating panalangin pagpapasalamat. Meron po tayong mga kapatid na may personal thanksgiving. Maaari po kayong lumapit dito sa unahan. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat kasama ang batang si Samantha sa pagkakaloob sa kanya ng birthday. Salamat po dahil sa buhay ng kabataang ito ay lagi mo siyang ginagamit sa paglilingkod dito po sa amin sa church. We pray po na patuloy siyang lumaking may puso na nais maglingkuran ka, nais kang papurihan sa kanya pong buhay. Hinihiling ko rin na gabayan mo siya sa ng kanya pong pamilya. Tulungan mo siya sa kanyang pag-aaral. Pagpalain mo po siya at ang mga prayers ng kanya pong puso. Kung ayon sa iyong kalooban, naway pagkaloob mo po ito sa kanya. Pagpalain mo po siya at patuloy na maging pagpapala sa lahat ng taong na kanyang nakakasama. Gayon din po ang bawat isa. Di man kami nakalapit, ngunit batid niyo po ang aming pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Kamayan po natin ang bawat isa habang inaawit ang ating welcome song. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong magkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Ang sarap ng feeling, di ba pagsama-sama lagi? Pinupuri siya. Ang sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umawi, sabay na sumasamba. Ang sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Ang sarap ng feeling, di ba pagsama-sama lagi? Pinupuri siya. Ang sarap ng feeling. Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umawi, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama? Amen. Praise the Lord po. So, bago po natin umpisa ng ating unang awit, ang ating opening song, nais ko pong sabayan niyo akong basahin ang John 11, verses 25 to 26. Jesus said to her, to Martha, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. So, ang ganda po ng meaning, no? Ang ganda po ng sinasabi ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi ni Brother John kanina, lahat ng chaos, lahat ng kaguluhang meron tayo ngayon, isa lamang ang makakapag-ayos nito. Isa lamang ang makakapagtigil nito, kundi ang ating Panginoon. This morning, awitan po natin ang ating Panginoon, This I Believe. Our Father everlasting, be all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection,
that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, surrender and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. Come on. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, church. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, I believe. For I believe in the name of Jesus. Let's go up and for the Lord. Sing. Every trial will see your glory. Every nation bow before you. Oh. All our treasure turns to ashes in the light of you. Oh. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy.
and bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. There is no one like our God. Come on, church, let's sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We say there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. There is no one like 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 our God. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Come on, church! Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon,
Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, come on church, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon? Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. One more time, anumang maging panahon. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures.
Sa umaga pong ito ay pagbulay-bulayan po natin ang mga salita ng ating Panginoon. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakmamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na Jesucristo. Pagpalain nawa tayo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo sa Kanyang mga banal na salita. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli at nakatapos kami sa unang bahagi ng aming gawain at salamat po Panginoon at muli niyo kaming dinala dito sa inyong bahay sambahan upang makapag-aral, makapakinig at ng inyong mga banal na salita. Panginoon, dalangin po namin na sa pangalawang bahagi po ng gawain namin sa umagang ito, pinapanalangin namin, Panginoon, ang bawat isang nandito at mga magsisipakinig. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang higit naming maunawaan ang mga turo at aral na ipahatid niyo sa amin. Dinadalangin namin dakilang Diyos, ang lalaking ititindig niyo po sa aming harapan. Bigyan niyo po siya ng inyong karunungan, puspusin niyo po siya ng inyong kaalaman, at nawa po dakilang Ama, ang bawat salitang mutawi sa kanyang mga labi ay tanging sa inyo lamang po nanggaling. Tago niyo po siya sa inyong likuran, Ama, upang may paabot niya ang inyong mga mensahe para sa aming mga kapatid. Dalangin namin dakilang Diyos na samahan niyo po kami sa aming gawain ito, sa aming gawaing pananambahan. Bigyan niyo po ng kaayusan at kapayapaan ang aming pananambahang ito. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos po kami sa umagang ito at patuloy niyo po kaming pagpalain ng inyong kaalaman. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, habang hinihintay po natin yung pag-flash ng special number namin. Yung awitin po na to ay matagal na nasa playlist ko. Actually, matandang kanta po ito. Pero napakaganda po ng meaning niya. No? Sabi po dito sa kantang to ay sa anumang pagsubok, anumang kapaghatian, joy, triumph, let's praise the Lord po. No? In every circumstances in our lives. In every trials, every triumph. Praise His name. Against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on,
just praise His name. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely when everything falls apart? Praise His name when you have a broken heart. Raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. If you just praise His name. To God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pwede niyo po pang batiin ang inyong kalapit ng magandang umaga. At yan. Gusto din po nating i-welcome ang ating mga visitors. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon dahil marami po tayong bisita ngayong umaga. At yung iba po nating mga kapatid din sa Santa Lucia ay po nandyan. No? Welcome po ulit. At and then yung ating mga visitors din na kasama po nila. Dahil meron po mamayang dedication. Ano? So, gusto po natin silang i-welcome at ngayon po ay patuloy po ang ating pasasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nasa part po ng ating message o pakikinig ng salita ng Diyos. Mensahe ng Panginoon para po sa atin. Pero bago po natin ipagpatuloy ang mensahe ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. At kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyo sa kabutihan mo at pag-ibig mo para sa bawat isa. Hindi po aksidente na kaming lahat ay nandito ngayon to worship you, to glorify your name. Hindi po aksidente na ang bawat isa ay pumunta po dito ngayon, marinig ang iyong mga salita. Kaya Lord, nawa po ang banal na Espiritu ang maghari sa aming pong mga buhay. Ganon din po sa iyong lingkod na gagamitin mo sa araw po na ito. Nawa, maging pagpapala para sa amin ang mga mensaheng ito at maging paalala po ito sa amin kung gaano kahalaga na ikaw ay kilalanin namin sa aming pong mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong patuloy na tema na pinag-uusapan, we're talking about the God with three person. Kahapon, diniscuss ito sa JCF. At yung God the Father, diniscuss sa atin ni Pastor John last Sunday. Ngayon po, pag-uusapan natin yung God the Son. It is the God among us. At alam po natin na kung gaano po kahalaga that we have that relationship sa ating pong Panginoon. At ito po yung pinakang tema natin, I think, for this whole month. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God beyond us, among us, and within us.
Ito po yung tatakbuhin ng ating pong sermon. Ito po yung tatakbuhin ng ating series. At gusto nating maintindihan mabuti kung paano ba natin dapat tingnan at paano dapat natin ilagay sa ating puso at isipan kung sino ba ang ating Panginoong Yesus sa ating pong mga buhay. Kaya nga po yung message po natin is God the Son, who is Jesus. Alam niyo po, here's a question. Ayan po yung mga verses na gagamitin natin, yung kaninang binasa po para sa atin. May tanong po ako dito. Pag po tinanong kayo, personally, who is Jesus? Naitanong niyo na po ba yan sa inyong sarili, who is Jesus? A question to ask yourself. Baka mamaya, magkakaiba tayo ng pananaw pagdating sa ating pong Panginoon. Baka mamaya magkaiba tayo ng pagkakilala sa ating pong Panginoon. Well, to tell you honestly, mga kapatid, lahat po ng tao sa mundong ito ay mayroong pagkakilala kung sino si Jesus. Amen? Kahit po tanungin ninyo yung wala dito sa church, kahit tanungin niyo po yung mga taong hindi pala simba, kahit po tanungin ninyo yung mga taong makakasalubong nyo, they know who is Jesus. Pero doon lang ho ba natatapos yun? Hanggang doon lang po ba dapat yun? Kasi kailangan nating maintindihan at maunawaan sa ating pong mga buhay na ang ating pong Panginoong Yesus ay napakahalaga para sa ating pong mga tao. Dahil kahit wala tayo, mananatili po siyang Diyos. Amen? Hindi naman mababago yun eh. Hindi natin mababago yun. He will remain God. Kaya nga kung ating titingnan mabuti, hindi po natin kayang i-deny ang mga katotohanan galing po sa Biblia patungkol sa ating pong Panginoong Yesus. We cannot deny the truths about Jesus Christ. Kasi kahit saan ka pumunta, at kahit anong pagbalik-balik rin natin sa mundong ito, hindi po natin maitatago ang katotohanan na merong Jesus na nabuhay, namatay, inilibing, at muling nabuhay at umakyat sa langit. Kahit po mag-research tayo throughout history, there is one thing na pwede ninyong panghawakan. Mawala na lahat ng pinanghahawakan nyo sa buhay. Pero wag pong mawawala ang inyong pinanghahawakan sa ating pong Panginoon. Kasi si Jesus Christ po, throughout history, ay totoo. Sabihin niyo po sa kalapin nyo, totoo si Jesus. Baka yung iba ayaw pa rin maniwala. Totoo po si Jesus throughout history, kahit nga hindi nyo gamitin ito eh. Mag-research lang kayo. Merong Jesus Christ na nabuhay. Merong Jesus Christ na namatay para sa atin. At umakyat sa langit para din sa atin. And we cannot deny yung katotohanan po na yun. Now, let's dive into the lesson na ating pong pag-uusapan. Who is Jesus? Maaring this is a very simple question para sa atin. Napakasimpleng tanong, who is Jesus? But going deeper, kikilalanin natin ng mas malalim kung sino ba talaga si Jesus. At baka mamaya, pag po may nakausap kayo, hindi nyo may defend kung sino si Jesus. Kaya nyo bang i-defend? Though Jesus, hindi naman niya kailangan ng pag-defend natin para sa Kanya, He can defend Himself. Pero defending our faith, kaya nyo ba, pag lumabas kayo, kaya nyo i-defend kung sino si Jesus na pinaniniwalaan nyo? At sinasampalatayanan natin? We sing praises to God. We sing praises to the Lord Jesus. We commemorate Jesus sa Lord's Supper. We do these things para sa Panginoon. But when you go out, do you know Jesus? When you present Jesus to other people, kaya nyo bang ipakilala si Jesus para sa iba? Kasi ang Bible po is not silent tungkol po sa ating pong Panginoon. Number one, na gusto nating maintindihan, Jesus is truly divine and truly human. Lahat po ba tayo nag-agree? He is divine, 100% God, and 100% man. Amen? Maigi pong lahat tayo nasa isang page. Kasi baka mamaya may mag-contest, Pastor, di 200 yan. Hindi ho. He is 100% God and 100% man. Hindi ho pwedeng sabihin, di Pastor, nung nagkatawang tao si Jesus, nabuwasan yung pagiging Diyos. Sino may sabi sa inyong ganun? Wala akong ganong sinabi sa Bible. Ang sabi, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Paano mo sasabing nabawasan yung pagiging Diyos niya? Sabi ng verse, patutunayan po sa atin ang mga talata. Ang sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. And who is that salita? Na sinasabi ni John.
Si Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Let's jump to the verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Paano mo sasabihin hindi siya tao? At hindi mo sasabihin siya ay Diyos? He is 100% man and 100% God. Throughout history, ito po ang pinagdedebatihan ng mga Bible scholars. But you know what? Isa lang po ang napatunayan. Truly, Jesus is God and Jesus is a man. Kaya nga, kung ating titingnan mabuti, sabi pa nung verse 18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ay ang nagpakilala sa Ama. Sino yung natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. That is Jesus. Kaya nga, it's a powerful lesson para sa atin to understand that Jesus is truly God and truly divine. Truly God and truly man. Para sa atin. Kaya nga, kung inyong iisipin, sa katunayan, many religions in this world do not recognize Jesus as God. Baka umamaya may ma-encounter kayo sa buhay ninyo, sa inyong pagiging Kristiyano, that there are people who would not recognize Jesus as God. Yun po ang paninindigan nila. But we, as the churches of Christ, we believe that Jesus is God. Amen? Hindi ko pwedeng baguhin yun. Pero maraming religion sa mundong ito, ang pagtingin kay Jesus, propeta lang. Of course, He's a prophet. Maraming religion dito sa mundo, ang pagtingin kay Jesus, teacher lang. Of course, He's a teacher. Tinawag nga siyang good teacher sa Bible. Tinawag siyang good teacher, He's a teacher. Nagpupunta siya sa synagogue, nagpupunta siya sa temple to teach. But not as God. Many people are wondering, sabi sa Bible, maraming story sa Biblia, many people were wondering, sino tong tao na to? Nagpapatawad? Isa lang ang nagpapatawad, Diyos lang. Diyos Ama lang ang nagpapatawad. Sino tong tao na to na nagpapagaling? Isa lang ang nagpapagaling. Diyos Ama lang ang nagpapagaling. Maraming ganong senaryo sa buhay ni Jesus Christ, but we cannot deny the truth na si Jesus Christ ay Diyos at tao. Bakit? Kasi pinatunayan po yan ng salita ng Diyos, pinatunayan niya ng Biblia na si Jesus ay Diyos at tao. At napakapalad natin dahil nagkatawang tao si Jesus. We are so blessed. Because you know what, mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman talaga natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Amen? Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. And without Jesus, hindi tayo papasok sa langit. Kaya nga nag-decide ang God the Father na ipagkaloob at ibigay sa atin ang kaisa-isa niyang anak. Because He saw, nakita niya, na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili just by following the commandments. Jesus incarnates for a mission to humanity. And what is that mission? To save mankind. Para iligtas ang sangkatauhan, kaya siya nagkatawang tao para sa atin. Mapalad tayong lahat mga kapatid na nakakarinig ng mensaheng ito. Dahil yung ginawa ni Kristo, walang bayad yun. Siya na nagbayad para sa atin. He is divine and human at the same time. Makapangyarihan si Jesus at may malasakit sa tao. Throughout the New Testament, makikita po ninyo paano nagpakita ng pagiging Diyos at pagiging tao si Jesus. Pinakita niya ang kapangyarihan, pinakilala niya ang Ama, pinakilala niya ang Diyos, at pinakita niya ang malasakit sa mga tao. Pinakita niya kung gaano siya ka-concern sa mga tao.
Kahit inaaway siya ng mga tao, yung hirap na naranasan ng tao, naranasan din ni Jesus. Yung sakit na naranasan ng tao, naranasan din ni Jesus. He's 100% man. And for that reason, yun po ay para iligtas ang bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, we must recognize the sovereignty of Jesus Christ. Kailangan i-recognize mo yung kapangyarihan ni Lord sa buhay mo. Kasi kapag hindi mo yun i-recognize, parang binabaliwala mo ang ginawa niya para sa ating lahat. We must recognize the power of the Lord sa ating pong mga buhay. At alam ni Jesus, ang mga pagsubok mo sa buhay, kasi nga 100% man, para lang maging fit na merong pangbayad sa ating mga kasalanan, just to be a perfect atonement para sa atin, kailangan ng Diyos na maging tao. Para lang may pumasa sa standards na magbayad ng kasalanan ng mga tao, nating lahat. And that is Jesus. At alam ni Jesus yung hirap mo. Alam ni Jesus yung pinagdadaanan mo. Kasi kahit siya, dumaan din sa mas matinding hirap na pinagdadaanan din natin ngayon. Kung titingnan natin, mas mabigat pa yung dinanas niya. Kasi yung dinanas niya ay para sa kasalanan nating lahat. Ano yung problema na pinagdadaanan mo? Ano yung pagsubok na ninaranasan mo? Alam ni Lord yan, kasi naranasan din niya yan. Pagsubok sa pamilya, personal na pag-uusig ng mga tao, alam ni Lord yan. He's 100% man. Kaya wag mong iisipin na hindi concerned si Lord sa'yo. Concerned si Lord sa buhay mo. Kaya mapalad tayo dahil si Jesus ay nagkatawang tao para sa ating kapakanan. Jesus is truly divine and truly human. Kaya po lagi niyong iisipin na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay napakabuti sa ating pong mga buhay. And speaking of being human, being God and being human, number 2, Jesus is the Savior of mankind. Tinatanong natin ang ating mga sarili, who is Jesus? Definitely, He is the Savior of mankind. Bakit siya bumaba dito? Bakit sineselebrate ang Christmas? Bakit sineselebrate, inaalala yung kapanganakan ni Jesus? We celebrate dahil dumating ang tagapagligtas natin. Amen? We celebrate dahil alam natin na throughout history, may isang Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. Sabi ng mga talata, at ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, napakalinaw ng paliwanag ni John. Ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, and that is Jesus, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa katotohanan, saving the fallen world was Jesus' mission. Wala na pong iba. Iligtas ang corrupted na mundo na sinasabi ni Pastor John kanina, yun po ang mission ni Jesus. Kaya nga masaya tayo eh. Tingnan niyo po yung kalapin niyo kung masaya. Yan. Para malungkot din eh. Dapat masaya tayo. Because we have received the salvation from the Lord Jesus. Tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kaya dapat maging masaya ka. Kasi na-achieve ni Lord Jesus yung mission niya para sa iyong buhay. At alam niyo po kung anong gusto ng Diyos para sa atin? God wants us to have eternal life. Sino pong gusto magkaroon ng eternal life? O siyempre, lahat tayo. Pag nga tinanong niyo yung kalapit niyo saan mo gusto pumunta? Yan ang tanong, saan mo gusto pumunta? Pag namatay ka? O siyempre, sa langit. Sino pa naman gusto pumunta ng impyerno? Wala naman pong gusto pumunta doon. Siyempre, sa langit. Anong meron sa langit? Eternal life. At sinong daan papunta sa langit? Si Jesus. Kaya nga sabi ng verse, ngunit kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos,
wala siyang buhay na walang hanggan. Napakasimple ng explanation ni John. Na ang pagliligtas ng Panginoon sa atin ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. At walang tao sa mundong ito, kapag kinausap mo, kahit nasa punto na ng kamatayan, malapit ng malagutan ng buhay, ang gusto pa ring puntahan, langit. Kahit tayo na nandito sa church, ang gusto pa rin nating puntahan, langit. Kaya kung iisipin natin mabuti, it is not about kung paano mo ginagawa ang lahat ng kabutihan para sabihin mo, Lord, mabuting tao ako. Papasok ako sa langit. Sino may sabi sa iyo? Walang ibang daan papasok sa langit kundi ang ating Panginoong Jesus. Because apart from Jesus, there is no salvation. Kung ayaw tayo mapahamak ng Diyos, siya din ang gumawa ng paraan para maligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. And apart from Jesus, there is no salvation. You are not saved. Kung wala si Jesus sa buhay mo, you are not saved. Kaya nga napakalaking paalala nito para sa atin. Kasi ang sabi ng Bible, sabi ng Acts 4:12, mga gawa, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Take note of this. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaninong pangalan? Kay Jesus Christ. Kaya ang tawag sa Kanya, He is the God among us. Bakit? Kasi namuhay siyang kasama ng mga tao. Walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo. Kaya nga, lagi itong binabanggit ni Brother Jerry, and I want to quote him. Religion cannot save. Jesus saves. We preach Jesus, not religion. Hindi natin pwedeng sabihin dito sa pulpit na pumunta ka sa Church of Christ, dun sa Barangay Rizal, para maligtas ka. Hindi ho. Hindi ho. Baguhin niyo po yung mindset niyo na yun. We preach Jesus. Dahil hindi naman itong kapilyang ito magliligtas sa inyo eh. Walang ibang pwedeng magligtas po sa inyo kundi ang ating Panginoong Yesus. That is why, every time natatayo sa unahan ang mga ministro at mga ngaral ng salita ng Diyos, we do not preach religion, we preach Jesus. Kasi kung meron mang magliligtas sa atin, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, kung walang Yesus na namatay at muling nabuhay, ay walang saysay ang ating pananampalataya. Bakit ka magpapagod? Bakit mo aksayin yung oras mo? Ay yung tinuturo naman, sasabihin natin, bakit tayo mag-aaksaya ng panahon? Yung tinuturo naman doon, hindi naman totoo. Ako po magsasabi sa inyo, kung walang Jesus na namatay at muling nabuhay, ay wala hong saysay itong mga pinagsasabi ko dito. Kaya natin pinipilit at sinisikap na ipangaral ang Word of God, ang salvation para sa mga tao. It's all because throughout history, si Jesus nabuhay, namatay, at muling nabuhay. Sa lahat ng pinaniniwalaan sa mundong ito, siya lang ang muling nabuhay. Kaya nandito tayo. We preach salvation from Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, ito ang paalala ko sa inyo. At encouragement, hamon para sa ating lahat. Kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas. If you know yourself na hindi ka paligtas, alam mo sa sarili mo na kulang si Jesus sa buhay mo. Wala si Christ sa iyo. Mamaya pagkatapos nitong sermon ko, mag-a-altar call ako. Maybe that is the moment na kailangan mong tanggapin si Lord. Di natin alam ang buhay, di natin alam gaano tayo katagal dito. Di pa pwedeng sabihin, Pastor, malakas pa naman ako eh. Mahaba pa ang ilalagi ko sa mundo. Gaano tayo kasigurado? Di ko po kayo tinatakot, but it's the reality of life. Hanggat may pagkakataon ka, kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay
bilang iyong tagapagligtas. And number 3, who is Jesus? Just so yun mga kapatid, Jesus is the center of Christianity. Hindi ho ang ating mga sarili. Sabi dito, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Because we believe, bilang mga Kristiyano, that the center of Christianity is none other than Jesus. Amen? Bakit tayo nagsasanta sena? Bakit tayo nagsasanta sena? Because we believe that the center of Christianity is Jesus. Bakit tayo nagsisimba tuwing linggo? Bakit tayo naglilingkod? Bakit natin ginagawa lahat ng ito? Because we believe that the center of Christianity is Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya nga mga kapatid, ito ang isang bagay na dapat ninyong tandaan. Christianity is all about Jesus. It's not about you. It's not about me. It's not about the church building. It's not about the group. It's about Jesus. Christianity is all about Jesus. Everything in between. Everything falls on Jesus. Lahat po yan tungkol sa ating pong Panginoon. Kaya nga, si Kristo ang sentro ng pagsamba. Si Kristo ang sentro ng paglilingkod. Si Kristo ang sentro ng lahat ng fellowship, ng pagtitipon. Everything points back to Jesus. Lahat po kay Lord yan. Lahat po kay Kristo yan. Hindi po yan sa atin. Hindi po yan sa kalapit mo. Hindi yan sa kung sino man ang tumatayo sa unahan. Everything points back to Jesus. Wala nang iba. Kaya kapag hindi ganito ang mindset mo, tingnan mo at tanungin mo yung sarili mo, Kristiyano ka ba talaga? Kasi kapag hindi si Kristo ang sentro ng lahat ng bagay na ginagawa mo, baka magkaroon ng problema ang pagtingin mo at pananaw mo sa Panginoon. Kaya itong malaking tanong para sa atin, para kanino ka nabubuhay bilang Kristiyano? Para kanino tayo nabubuhay bilang isang anak ng Diyos? Bilang isang Kristiyano? Kasi alam niyo po, mga kapatid, we are to imitate Jesus in this life. Kaya nga, He's the center of Christianity eh. Lahat tayo nagsisikap na maging kamukha ni Kristo. Lahat tayo nagsisikap na maging kagaya kung paano namuhay si Jesus Christ. Christian living. We are to imitate Jesus sa buhay po natin. And we are nothing without Jesus. Di ba? We are nothing without Jesus. Sabi doon sa pangalan na Christian, di ba? Without Christ, I am nothing. We are nothing without Jesus. Pero si Jesus mananatiling Diyos kahit wala tayo. Pero tayo, we are nothing without Him. Kaya po mga kapatid, maging sentro ng buhay mo si Jesus. Because Jesus is the center of Christianity. Kaya ngayon, as we gather dito sa church every Sunday, we do fellowships, we serve the Lord. Lagay niyo po sa isip niyo at sa puso niyo that we're doing those things for Jesus. Hindi para sa pangalan ng simbahan, hindi para kung kaninong tao, walang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya ang paalala sa atin, ang Diyos ay nagkatawang tao para iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus. At tayo ay nararapat mamuhay para kay Jesus. Kaya po mga kapatid, sana maging paalala po ito para sa ating lahat. Kung sino si Jesus para sa atin, nakita natin, Diyos, tao, tagapagligtas, at sentro ng lahat ng ginagawa natin dito. Wag niyo pong kakalimutan. Lahat ng ito ay tungkol sa ating Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Dahil ito pong mensaheng ito ay pinaalala mo po sa amin. On top of everything, salamat po. Dahil walang ibang nagligtas po sa amin kundi ikaw sa pamamagitan ni Jesus. Hindi po namin deserve ang
kaligtasan. But because of your grace, dahil sa iyong biyaya, naging karapat-dapat po kami. Lahat po kami dito makasalanan, Lord. Alam mo naman yon. Alam mo kung gaano kabigat, gaano karami, gaano kasakit ang aming nagawa para sa iyo. Pero hindi po yun ang naging basihan para sa tinatawag naming kaligtasan. Kaya Lord, salamat po ng napakarami. Sapagkat kami po ay pinipili mo pa ring mahalin. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, gusto mo po kaming maligtas at ayaw mo kaming mapahamak. Gusto mong magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao para sa amin. Salamat po. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa walang hanggang biyaya. At salamat din, Lord, sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Kagaya po ng aking hamon kanina, para sa mga nandito po ngayon na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. This is a timely situation para sa atin. Kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito, na naliwanagan, na enlighten ang mensahe ng Diyos, kung sino ba si Jesus para sa atin. Siya po ang tagapagligtas ng ating buhay. At wala na pong iba. Take note mga kapatid, di natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Di natin kayang bigyan ng buhay na walang hanggan ang ating mga sarili kung wala ang Panginoong Jesus. Kaya po sa oras na ito, kung meron man tayong kasama, bisita, kaibigan, na gustong tanggapin si Jesus sa kanyang buhay, bilang personal niyang Panginoon at tagapagligtas, wag mo nang palampasin ang pagkakataon ito. Ito na ang pagkakataon para tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. At sa Kaniya'y ligtas ka, kay Jesus dulog ka, at sa Kaniya'y buhay ka. Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala ng nadulang ng ating Panginoon. Alas, and my Savior bleeds.
where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Sa mga oras pong ito, sa paghahanda ng bawat isa sa banal na hapunan, pakinggan po natin ang kanyang mga banal na salita. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesucristo nang gabing siya'y pinagkanulo ay dumumpot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing magsisinong kayo sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo sa pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo manalangin. Nakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat pong muli at nakatapos kami ng pag-aaral ng inyong mayayamang salita. Dalangin namin dakilang Diyos na sa pagsapit po namin sa bahaging ito ng aming gawain, ay samahan niyo po ang bawat isang magisitanggap ng inyong banal na katawan at dugo. Tulungan niyo po kami na siya sa atin po ang aming mga sarili, na magkagayon, Panginoon, kami po yung maging kalugod-lugod, banal at kaaya-aya po sa inyong kapag. Dakilang Diyos, dalangin po namin na kung kami po natagpo niyo nagkulang at nagkasala, Panginoon, kami po inyong patawarin. Pagkalinisin niyo po kami buhat sa bahid dungis ng kasalanan. At nga, Panginoon, ang mga kasalanan ito'y tuloy namin maiwaksi sa aming mga sarili. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po kami ng mas matatag pang pananampalataya upang mapagtagumpayan po namin ang mga tukso at pagsubok sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtanggap mo namin at pagganita ng banal na hapon ng ito, ay pagpalain niyo po ang tinapay, pagpalain niyo po ang saro, at pagpalain niyo po ang bawat isang magisitanggap nito. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po yung magsitayo. Atin nung pakinggan ang sinasabi sa 2 Korinto 9 at 6. Dadapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Purihin tayo sa pagkabas at pagkadinig ng kanyang banalang salita. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon,
kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ang bawat isa sa amin ay naging kabahagi sa pananambahan, sa pagpapasalamat, sa pagpaparangal, pagpupuri at patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng karangalan sa inyo. Salamat sa buhay at kalakasan sa pagkakataong meron kaming buhay na maging kabahagi ng pananambahang ito. Salamat sa mga patuloy na paalala sa amin na walang ibang sentro sa buhay namin kundi tanging kayo lang aming Amang Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa gitna ng mga kakulangan namin, sa inyo, sa bawat isa, sa aming mga mahal sa buhay. Alam naming, Panginoon, wala kaming magagawa kung hindi kayo ang siyang gagawa para sa amin at kung hindi kami magpapaka-humble, Panginoon, sa inyong harapan upang tanggapin ang lahat ng mabuti at masama, lahat ng biyaya at pagsubok, sapagkat at talos ninyo, Panginoon, na mabuti hindi lang para sa amin, kundi para sa aming lahat at sa buong daigdig. Dalangin namin ang pasalamat sa mga offerings na ibinigay niyo po para sa amin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa isang bagong sanglinggo, sa aming paghahanap buhay, sa aming pong mga pinagkakakitaan. Loobin niyo po, Panginoon, na ibigay niyo sa amin ang biyaya upang maging biyaya din kami sa ibang tao at lalo tigit sa lahat, magpasalamat kami at maghandog sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isang pamilya, ang bawat bayan, bawat bansa, lalo tigit sa lahat ang buong sandaigdigan na muling nananawagan na nawa ang kapayapaan, ang kaayusan, ang kabutihan ng siyang patuloy na maghari sa gitna ng kaguluhan at digmaan, sa gitna ng tukso, sa gitna ng kakulangan. O aming Amang Diyos, ibaba namin ang sarili namin. Wala kaming ibang hiling, Panginoon, kundi ang kaluguran kayo at hindi ang kaluguran ng aming mga sarili. Loobin niyo, Panginoon, na danghin namin ang hamon, napakadagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Patuloy kami na mamuhay na may pag-ibig na hindi nakakasama at nakakasakit sa kapwa. At patuloy kaming humawak sa isang buhay na pag-asa na walang ibang tugon sa buhay namin, kundi tanging kayo lamang at ang pananalig namin sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan ang Lilu Church, sampu ng lahat ng iglesia sa buong sandaigdigang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang naglilingkod mula sa matanda hanggang sa pinakabata, lalo tigit sa lahat ang inyong mga lingkod ng tagapangaral. Pagpalain niyo silang lahat, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na mapaalalahanan sa pamamagitan nila sapagkat ang inyong banal na salita, Panginoon, ang siyang ilaw namin sa araw-araw. Sa aming paghayo, sa isang bagong sanglinggo, muli niyo nga po kaming pangunahan, muli niyo kaming iligtas sa mabibigat na pagsubok, kapahamakan at karamdaman,
at ang inyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang siyang maghilom at magpagaling sa napakaraming may sakit at may mga kabigatang nadadama sa aming mga sarili. Kaya muli po, Panginoon, hindi sapat ang aming mga oras na ito upang idalangin ng lahat, kundi alam namin na talos niyo po ang nilalaman, hindi lamang ng aming isip, kundi ng aming puso. Muli namin itong isinusuko sa inyo at ang inyong kalooban ang siyang mangyari para sa amin. Pagpalain niyo kaming lahat, Ama, hanggang sa aming paghayo at ito na lang po muna ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo nagkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.